Hi guys! Kung kayo yung nasa sitwasyon ko, ano yung gagawin nyo? Ganito yan. Nung Saturday kasi sana, dapat siya, celebration ng birthday ko. Birthday celebration ko sana yon. So, nagplan kami. As nag-set ako ng nag-set ako ng picnic, camping sa dagat. So, nagyaya din ako ng iba, pero hindi ko sinabi na birthday celebration ko. And then, so, yan. Yung mga friends naman dito is nagsabi naman sila na sasama sila. Pero, biglang cancel. Kasi uulan daw. Natakot sila sa ulan. So, ako naman, hindi ko na lang sinabi na birthday celebration ko yun. Hindi ako nang makonsensya sila, di ba? So, yun, cancel. Na-cancel yun. Na, pinaghandaan ko siya ng 2 weeks yata. Sa totoo lang, pinaghandaan ko siya talaga. Kasi, syempre, gusto ko naman na minsan lang tayo mag-birthday sa isang taon. So gusto ko na na okay yung celebration, although hindi bongga. Iyak tuloy ako. So yun. Pinaghandaan ko talaga as in. Tapos, bumili ako ng hindi tent. Bumili ako ng kama para sa higaan namin doon. Bumili ako ng mga upuan para yung bench sa dagat. Tapos, yun nga, basta marami akong preparation na ginawa. And then, biglang, uulan daw. So, cancel sila. Hindi daw sila makakasama. As in, yun. So, ayoko namang masira yung araw. Alam mo yun, ayoko sirain yung mood ko. Sabi ko, sige, ulan o hindi, tutuloy kami. Sabi kong ganon. As in talagang yung utak ko talaga is hindi siya mababale. Pag may gusto kasi ako, kahit harangan mo ako ng sibat, gagawin ko talaga. Hindi ako natatahimik nang hindi ko nagagawa yung gusto ko. Hindi ko nakukuha yung gusto ko. Parang what I want is what I get. Parang ganun kasi may ugali ako na ganun. So, yun. Diretso ang plano. Tuloy ang plano. Ginawa namin. So, Saturday na nga. Nag-prepare na kami. Ang aga. Tapos, yung mga tent. Tapos, plan ko kasi para kahit umulan sana, hindi kami mababasa. Dala ko ng tent na, prepare ko yung tent na malaki. As in, yung tent na parang bahay. So, yun, sakay na sa sasakyan yon. Tapos, yung tent na pangtulugan. Tapos, yung kama sa kasasakyan para comfortable naman matulog in case na hindi pwede dun sa baba. Tapos, mga upuan, ganyan, na malengke, mga ganito as in, prepared. Then, sakay na namin yun sa sasakyan. Tapos, itong lalaki kong anak kasi nun, alam niya na magka-camping kami. Tapos, umalis kasi siya nung tanghali. Tapos, bigla siyang tumawag, mga 4 o'clock. Sabi niya sa akin, May, pwede bang hindi na lang ako sumama? Mag-celebrate ka na lang kasama yung mga kaibigan mo. Sabi niya ganun. Wala nga akong kaibigan, di ba? As in, loner ako eh. Loner, dinibdib yan, no? Loner ako eh. So, yun. I don't have friends. And then, yun na yun. So, hindi na, tapos sabi niya, gano'n, sabi ko, hindi pwede, birthday celebration ko yun eh, mas gusto mo, mas love mo ba yung mga kaibigan mo kaysa sa akin? Tayo na nga lang yung magse-celebrate, gano'n. So, kinonsensya ko, tapos biglang sabi niya, sige, sunduin mo na lang ako. So, yun, ginawa namin, sinundo namin muna siya. Tapos, eto kasing babae, ayaw niyang sumama. Nung una, gusto niyang sumama eh. Tapos, biglang ayaw na niyang sumama kasi naglalaro siya. Naglalaro siya ng computer game niya. And then, so ayun na nga, habang nag-prepare kami, nagbababa ng mga gamit, ganito, ganyan. Siya, sinabihan ko na, maghanda ka na. Iniready ko na pati mga damit niya para wala na siya, katawan na lang niya, bubuhatin niya. Tapos, ayun na nga, akala ko talaga, sasama siya. Guys, hindi siya talaga sumama. Alam mo yun, nakandun na kami sa sasakyan, nasundo ko na yung anak kong lalaki. Hindi talaga siya bumaba. Tapos tinatawagan ko siya dito sa CCTV. Grabe, hindi niya ako pinapansin. As in, para siyang walang naririnig. Gigil na gigil ako sa kanya. Talaga, alam mo yun, nung niyayaya ko pa lang siya na ayaw na niya sumama. Hindi siya, okay lang sana ako nagsasalita eh, kaso hindi siya nagsasalita. Hindi niya ako kinakausap. Niyayaya ko siya, di siya sumasagot. Tapos, diretso lang siya sa paglarong ganyan, no? As in, tapos tawa-tawa pa siya kasi may mga kachat siya. So, alam mo yun, sabi ko, relax. Sabi kong ganun sa sarili ko. Tapos, hindi ko talaga matis. Binato ko siya ng unan.
Buti hindi siya tinamaan, tumama siya sa TV, yung unan. Tapos muntikan na talagang matumba yung unan, yung TV namin ay unan, yung TV namin, malaki kasi yun, ganyan-ganyan siya, oh, sabi ko, "Oh my God, yung TV." Takbo ako, eh, pilay-pilay ako, kinuha ko yung TV, alam mo yun, ako na yung nambatas, pigil ko na ganyan yung TV. Tapos yun na ngayon, kahit anong ginawa ko talaga, pinagalitan ko na siya. Di siya talaga natinag, as in. Ba hanggang ngayon, di niya ako kinakausap. Kung kayo yung nasa sitwasyon ko, anong gagawin niyo? Alam mo yun, alangan naman ako yung mag-una-una na sululuin ko siya, na siya yung may kasalanan sa akin, di ba? Tapos, yun lang. Alam mo yung maghapon siya kahapon na ayaw niyang kumain, hindi siya lumalabas. Anong ginagawa ko? Prepare ako ng food, nilalagay ko doon sa pinto niya. Bahala ka, kumain ka, hindi, kakatukin ko. As in, ganun. Tapos, yun na yun. Alam mo yun, ako yung nanay, ako yung nanunuyo sa kanya na wala akong ginawang masama. So, yun na nga yun. Yung birthday celebration ko is not happy. Kasi nga, di naman kami nakapag-celebrate. Alam mo, kahit yung cake, natunaw na lang yung cake. Kasi di natuloy, di ba? Hanggang hindi ko na-blow yung cake ko. And then, nung morning, kinain na lang nung anak kong lalaki. Kinain na lang dyan, Tapos, wala na. Tapos, nung gabi kasi, yung samgyupsal, niluto na lang, kumain na lang ng regular. Pero wala akong gana talagang kumain nun. Tapos, kahapon yung mga natira kasi ang dami naming biniling karne. Oo. Ang dami naming biniling karne kasi nga, ang alam ko din kasi sasama yung mga ate. So, nag-prepare talaga ako as in. Marami akong binili kasi, ayun, yun na yun. Na-inja ng mga kasama yan. Tapos, yun na nga, wala lang, sobrang busy nung nung weekends ko. Kasi ganun. Tapos tapos kahapon, start na yung preparation ng month. Guys, tulungan nyo naman kami. O sa mga may mga dyan, businesses, mga remittances, baka gusto nyo naman na sponsor kami. Kasi wala po talagang budget yung month. Konti lang po talaga and kulang na kulang. Start na po yung practice ng mga performers and syempre kailangan namin ng budget for transportation nila, mga food, ganito, ganyan. Hindi pala biro yun, nakala ko simple lang. And then, yun na yun. Busy ko kahapon kasi may practice sila. Hindi naman ako sumasayo, pero syempre, as acting tagapamahala, sabay ganun eh. Syempre, kailangan ko din sila napuntahan na sikasuhin doon, di ba? Nakakahiya naman sa kanila although hindi ako sumasayaw. Kasi hindi ako makakasayaw kasi pa ako. Ayun, kahapon busy ko doon, balik-balik. Inihatid ko muna yung ibang dancers doon. Tapos punta ako ng Changon, lipad kasi may meeting. After the meeting, lipad na naman, nabalik ng Haman. Grabe we. Magastos pala yun sa gasolina pa lang, guys. Yun na. So, ngayon yung anak ko hanggang ngayon hindi niya ako kinakausap. Papasok siya sa school. Ayan, prepare ko yung damit niya. As in, hindi niya ako kinakausap. Yun lang, kung kayo nasa sitwasyon ko, ano yung gagawin niyo sa ganitong bata? Alam mo yun, satsong di ba talaga? Ganun ba talaga mga bata sa Korea? Ha, ha, ha. Alam niyo, nung bata ako, hindi ko naranasan yung ganun. Alam mo yun? Parang sa Pilipinas kasi, hindi natin binibigyan ng pansin yung ganun, no? Na yun guys, ang hirap maging mommy, sa totoo lang.